Panginoon. Alam ko yung plano. Alam ko yung sinasabi ng Brenda kasi ang mga pag-asa. Hindi lang sa buhay na ito, ang buhay may buhay na ito. Pero parang hindi ko na-ihanda yung sarili ko kasi. Alam niyo po kasi. Pakiramdam ko yung kinakapatid ay wala sa akin. Yun po kasing naging papel ko sa aking mga kapatid. Simula kay lalo na po dito sa mga bunso ko. Parang hindi lang po, kapag hindi parang anak. Dalawang bigat yung nararamdaman ko. Kasi tulad ko na sinasabi ng mga pamangkin, baka mga kapatid, yung mga kabutihan ng kapatid ko si Jonathan. Ako po kabaliktaran, madami po ng pasaway na Jonathan sa akin. Sa akin mga kapatid. Close po sila ng mga kapatid, ang panganin na lalaki, close po sila mag-away. Close po sila mag-away. Pero, sabi nga po, yung pagmamahal ang nagtatakip ng lahat ng uri ng kasalanan. Kahit ano pa pong pasaway, kahit ano pa pong mga kakulitan, ang gawin ng, hindi lang naman po siya eh. Siya nga lang yung focus lang ngayon. Kahit ano pang gawing pasaway ang gawin niya, mahal ko po yun. Mahal ko yung kapatid. Hindi lang naman siya, mahal ko naman dati yung kapatid. Kaya lang, nararamdaman ko talaga. Sabi ko nga, sa panahon naman tayo ng proseso. Kasi talaga hindi natin na-enda yung sarili natin. Para bang, ito bang bigat ng nararamdaman ko. Nung mawala si tatay, hindi naman ganito kabigan din. Kasi, si tatay na-ready ko yung sarili ko eh. Nagpagamot, ay pinagamot, nakita ko yung karamdaman niya. Mahabang proseso, naalagaan siya. Eh anong expected mo na eh, na isa sa mga araw na yun eh, possible na talagang mawala siya, na ihanda yung sarili. Talaga nakakalungkot din, pero parang pag inaalala ko eh, hindi ganun kabigat eh. Isang gabi lang po namin yung pinagburulan. Kasi ang bilin ng tatay ko, pag ako namatay, huwag niyo ako ipapaibalsa mo. Yung iba kong kapatid ay nasa Laguna, pag ako namatay, kung wala ay wala, ipalibing niyo ako. Sinunod ko po yun. Mayroon pong kapatid ako nagpo-protesta lalo na po si Leroy. Bakit yan pa susundin mo? Patay naman na yan eh. Bakit siyang masusunod? Sabi niya, ang gusto nila, ipa-imbalsa, ano ko pa. Talaga po hindi ko sila pinagbigyan. Mas pinagbigyan ko yung kahilingan ng tatay. Para bang mas magaan ba na nakapag-usap pa kayo, parang nakapaghabilin, ihanda mo yung sarili mo, parang mas magaan pala yun eh. Hindi katulad ng buong po yung pag-asa ko eh. Nagsisharing kami, nanalangin kami. Alam mo naman, yung kasagutan ni God na maghintay ka, hindi. Or oo. Pero buong buhay pag-asa ko maiuuwi. Maiuuwi namin siya na buhay at kung magpapalagay, di aalagaan namin. Pero hindi yun nabigyan ng Panginoon. Kaya ako sobrang, parang sabi ko, hindi pa rin siya ready. Sabi ko lang yun. Parang hindi pa siya ready. Kasi kung ready siya, nung magkasama kami ng ilang oras, wala man siya sa akin sinasabi na inihabilin, naghabilin man lang. Kahit kaunting paano man lang na siya eh, Nick, mga anak ko, parang gano'n. Alam naman niya na hindi namin pababayaan mga anak nila. Mahal naman namin mga anak nila. Mga anak nila. Pero wala siya yun. Kaya sabi ko, parang hindi pa ready yung kapatid ko siguro na siya ay sa mga pagkakataon ko. Parang kasi, parang tayo katulad ko. Ako ready na eh. Anytime.
parang ang dami pa niyang plano at ang dami niyang gusto pang gawin, lalo na po sa kanyang mga anak. Marami siyang pangarap. Bukal siya hindi siya yung personalidad niya, kung ano yung nararamdaman niya, hindi niya itatago yan. Sasabihin niya, kaya po close sila ng mga pamangkin. Na parang yung mga pamangkin na yung mga edad, lalo na yung anak namin lalaki. Anak ni Nilo na lalaki, ni Nestor, si Eman. Para hindi sila magtitito magkakabarkada sila. Talagang hindi lang basta pamangkin, magkakaibigan sila. Kasi bukal siya Kahit sa mga pamangkin na babae, bukal siya Yung hindi niya itinatago yung kanyang nararamdaman. Hindi rin niya natatago kung siya naiinis. At hindi rin niya tinatago kung hindi niya gusto. Inaano niya, hindi man siya direct na magsasabi, pag hindi kanya gusto, hindi kanya papansinin. Hindi kanya bibigyan ng panahon. Tulad ng sinasabi ni Bibilin, tulad ng sinasabi ni Jonas, hindi niya papansinin. Wala kang maririnig ng mga negative sa kanya, pero mararamdaman mo, ayaw niya sa'yo. Hindi kanya gusto. Ganun siya. Totoo yun ang ano niya. Pero hindi siya magsasabi. Wala kang maririnig. Ganun siya. Bukal yung ano niya. Kaya, sabi ko nga lagi, sa buhay, sinasabi niyo puro maganda, puro ano si Tito. May positive at negative side. Pero, pag tayo ay pagtinimbang, sa buhay naman ni Tito at bilang kapatid, pag tinimbang naman, sabihin na natin na balanse, negative at positive side. Kaya lang, mas lumamang yung positive side sa buhay ni Tito at para sa akin kasi minahal ko siya bilang kapatid at natabunan yung lahat ng mga pagkakamali at mga kahinaan niya para sa akin. Kaya ako ay galing yun. Pero talagang salamat yun talaga. Ayun, kaya pa naman siya at sabi ko nga, magkikita ulit kami sa rin. Hindi dito sa lupa. Langit.